Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Good day mga ka-advance sabi. So welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. So ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang ating segment with Boss Joey Galang. So welcome po ulit. Thank you for your time, John. Thank you, bro. Ayan. Okay, so nandito po tayo ngayon sa Genetics Breeding Farm ni Boss Jaime Lim kung saan nag-farm visit po tayo ngayon with Sir Joey Galang. So, ayun sir, kamusta naman sir ang iyong farm visit dito sir sa ating Amazing po. Parang kulang isang araw mo dito. Yes, totoo. Ilang hectares to, boss? I have 7 here and 1 in pa. So, almost 1.2 yun. So, 8.2 hectares. Okay. Talagang kulang na kulang. Nakaka-amaze. I enjoy when pag nandito ako. Alam sa opisina, walang tatawag sa akin, walang kukulit sa akin. This my free time. I enjoy. Yung mas stress ko, wala na, mawala talaga. Actually, talaga, pag nandito kayo, talagang stress-free. Nakakatanggal. Tingin ko haba buhay mo. Yeah, Hindi ganito. Nakaganda ng hangin. Yes, yung hangin. Ang sarap huminga. Siyempre, pag nasa Manila ka, puro usok dito, fresh air, kahit pa paano. Saka yung mga dito. Ngayon lang ako nakakitang ganyan. Oo. Saka all the animal, may kanya-kanyang breath, may kanya-kanyang section. Ito sa iyo, ito. So, healthy sila. Yes. Hindi yung may alaga ka, tapos hindi healthy, hindi masarap Yes. tingnan yan. Lahat healthy, lahat maayos, magandang breeding. Saka una-una, ang linis ng Ang linis. farm ni boss. Linis. Yan yung pinaka-importante. Sa akin, nainis ako pag nagdumi. Opo. Alam nila. Nakakagulat rin yung mga value ng mga dito. Kasi collection. Sabi Actually, nga ni nasabi. Sir Jaime, kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo. Yeah. Talaga, kahit ano man sa ibang bagay. Actually, it's not Kanya-kanyang- making money. Yeah. Ang losses, kinakomplain na nga sa office. Wife and the children. All my companies are family owned. They've been complaining yung my expenses sa farm, pero at least naman, with my remaining life, naman, I can enjoy my life. Correct. Saka at least very informative din pagka nandito ka. Marami kang matututunan eh. Kasi kung paano mo sila i-breed, paano mo sila aalagaan, paparamihin, Kasi talagang mga supervisor, may kanya-kanya specialty. Yes, opo. Like Justin, na kung isda siya. Tripat ako, si George. And then, Red Tag, si Justin din. And I have my vet also for sa rabbit. For kanya-kanya. Kanya-kanya. Sa birds, meron din. Yes, oo. Kaya, kung may master breeder siguro. Si boss na yun. At tunay na master breeder talaga. Actually, my passion is not protection. My passion is breeding. Even chip sugar glider, pag nag-breed na sila, I'm happy. Oo. My fulfillment. Yeah. I enjoy. Saka yung mga crossbreeding. Yeah. Ang exciting doon kung paano mo papalabasin yung mga kulay na gusto mong Mga genetic. palabasin. Yeah. Okay, so balik tayo sir sa Pigeon Talk 101 natin. So, kamusta na sir ang iyong South Chin ngayon? So far, so good. Okay naman. Yung siguro, hindi pa naman na 50% yung losses natin. The same time, may na-encounter tayong konting setback Oo. sa Sa sakit. training, no? Which is Saka ngayon, parang puro smash. nangyayari every year. Puro Ang smart dalas ngayon, na no? nawawala, nakulang dahil ang lalapit na training, kulang pa rin. Yes, Oo, oo. hindi po talaga, Lalo na gawing Quezon. Yes. Everyday, umuulan. Kaya, very yes, unpredictable po. Yun lang Yeah. napansin ko. Mm. Release, okay eh. Tapos, after 1 hour ng flight, ibang lugar, Yeah. makaka-encounter Umuulan. ng ano. Actually, since last 2 weeks, makikita mo talagang yung gilid ng south natin, puro maulan eh. Kasi pasok ng amihan, saka na talagang maulan. Hindi Sobrang mo- ingat na nga sa release ni racing chairman po natin. Ganun pa rin, may mawawala at mawawala. Pero matutuwa ka na rin kasi alam mo, iniingatan ngayon Yes, yung oo. eh.
compare nun sa LDR po natin, sa ngayon, mas marami po yung sa stage ng training namin, mas marami pa po yung natitira ngayon. Natitira. So, Sa India, grabe ha. pero naman boss, pag natira naman sa inyo, winners naman talaga. Wala namang, walang guarantee. Kahit ano pang matira, kahit sabihin mo pang, eto na yung natira, matitibay na. Sa races, dahil unpredictable talaga, Yes. hindi mo Some magagarantee yung Big panalo. dog NDR natin, I won't mention the name, sumuko nga dahil puros mas sinabot. Yes, okay. So, panlaban nila, hindi na yung expectation niya. So, nag-withdraw na lang sila. Mm. So, not sama. Yes. Mm. And then sa South team kasi natin, kahit pa paano, dahil din natin kalaban eh. Nandiyan na yung nagtatayuan ng mga lampat na naman ngayon. Kasi seasonal eh. Lalo Alam nila schedule. Saka talagang tayo talaga ng lambat nila, most likely mga Saturday night, nakatayo na yung mga yan. Alam na nila kung Kung saan baksak talaga mo, yung Sunday, natural. nakatayo Yes, na. oo. Alam nila kung saan yung natural path ng ibon. Yes, oo. Naniniwala po ba kayo doon? Yung may natural talagang Yeah, meron. dinadaanan. Kasi ayun yung Yung pinaka-markings meron nila eh. It's not only dito sa atin. Sa Taiwan, ganun eh. Alam nila saan nandaanan eh. So, doon nila sineset ang net. Like po, halimbawa, yung ibon nyo, tuturuan nyo ng mag-mid-toss dito. Kahit anong gawin yung dalas na mid-toss doon sa lugar. Doon sa area. Parang hindi mo siya matuturuan na Hindi, kasi doon. by Gumagawa flock sila sila eh. ng Kung ano. gaano karaming yung flock na pag-relate natin, kung gaano karami, doon sasama niya sigurado. Kaya nga po They will only part ways or split ang kwan nila mga 50 kilometers saka nag-iwalay. Pero pag doon pa lang magkasama yan, mas kinalibandan, magkasama yan. Basta ko rin sila may iwalay eh. Yan. Napapansin ko din sa OLR, lalo pag nag-release kami. Sabay-sabay paparelease, pero ang daming groups eh. Yung unang baksak, pangalawa, grupo-grupo, siguro mga hanggang 8 groups. Pero sabay-sabay mo siya i-release. Makikita mo pag lumayo, sabay-sabay, pero ang dating, grupo-grupo na hindi yung isang bukso na asahol. Yun ang kwan ko eh. Parang yung dating Toro Luzon. By group din eh. First group, second group, nag-iwalay-iwalay. Hiwalay po. So, doon na yung speed ng ibon. Recently po, naglagay ko kami ng mga tracker. Yes, Doon namin napatunayan. Ako personally, theory ko yan eh. May mabilis na ibon, may mabagal. Nung naglagay po kami ng tracker, ang napatunayan ko, walang mabilis na ibon. Yung mabilis na ibon na akala natin, yung nauuna sa first group, nakita niya lang yung yung shortest path. On yung pauwi. Kasi nag-toss kami, pagsanhan. 2 group yung linagyan namin ng tracker. Okay. Pagsanhan lang yun. So, 1 Ilang hour. tracker ang ginagamit? 2. 1 hour flight. Nagkaiwanan pa ng 10 minutes. Tapos nung tinignan namin yung flight path, nung magkaiba, yung isa dumiretso, yung isa umikot pa ng Rizal, Pililla. Dito sa kaliwa, Santa Rosa, Express, SLEC. Yung isa, yung kabila flight naman. path niya, hindi tumawid ng tubig. Umikot ng Rizal, bumaybay dun sa tabing tubig. Yung isa naman, dumiretso pong So, lahat ba nila dyan? 2 grupo po. Kasi per tracker, isang cellphone. Okay. Pero pwede mong lagyan hanggang ilan yung gusto mo. Para at least madidetect mo kung ano yung grupo, so saan Makikita mo yung flight path nila. Pero so far, di pa naman nawala yung may tracker mo. Di pa naman. So, 10 cellphone. Yes, sir. Okay. Actually, Makikita. maganda yan sa ngayon. So far, anong brand nung tracker yung ginamit? Kasi Active Pigeon. Galing kay Adrian Kilala. Okay. PHM ba? Hindi po. Pero balak rin po niyang mag-network. Actually, nag-PNC Sir Adrian. Kilala sa akin na kagabi. Kumbaga, nagtatanong siya regarding sponsorship sa Pidgeot Talk 101 natin. So, tingnan natin kung ano yung naghihintay lang ako ng reply. So, shout out to Sir Siya Adrian. nakakaaliw kasi makikita mo kung saan talaga na-release, exact location. Pati po yung day of basketing, makikita mo yung ibon nasa PSA. Yes. Tapos yung Saan kinakabili? Itong ring dito. Sa ring. ring ko, ring. Mabigat. Hindi, 2 grams lang 2 grams, So, hindi okay. mararamdaman nung So, hindi naman, hindi naman sa naiilang bagal. ibon. Hindi Hindi siya. naman naiilang. Kasi Kasi first, dati, siya, maninibago ng konti, yung parang lakad niya.
Tapos, isang araw lang, masasanay na. Kasi before, may gumamit din yan. Actually, may naglagay ng camera. Ayun, shoutout kay Sir Joel Regalario. So, naglagay siya ng ng camera sa likod or tracker din yata. Parang nahuli yung ibon. Natitake nila kung nasaan kasi may tracker yung So, ayun yung parang yung umpisa pa lang. Hindi ko alam kung anong brand or something na kung anong brand ng GPS yung ginamit nila. So, ayun. So, yung parang tumukod yung ibon, nahuli. So, pinuntahan nila kasi may tracker. Naibalik naman yung ibon pa. So, ngayon, ang nakakatuwa doon, ayan. So, since na ikaw pa lang yata ang gumagamit ng Meron ang nauna may mga nauna, pero nauna na. ikaw yung parang nakilala pa lang ngayon, season na gumagamit ng tracker. So, based dun sa tracker na natin, sa tingin mo ba, nalalaman mo yung mga line na tumatagos ng dagat? Yun Saka yung in-explain ko kanina. Iba-iba yung yung flight path ng ibon. So, hindi sa tukod, bypass. Hindi ko po ma-explain. Yung iba tumatawid, yung iba po dadaan sa baybay, yung iba dumadaan backdoor sa Pag Rizal. tumukod, malalaman mo. Malalaman rin po. Malalaman din kung saan tumukot. Kaya hindi po natin pwedeng gamitin, let's say, sa race proper. Kasi po, pag halimbawa, live yung ibon mo, nahuli, may chance na ma-recover mo. So, pwede mo natanong. During Bawal. training, pwede. During training. Para Training. at least madedetect mo kung nasa na yung lock. So, malalaman na natin, let's say, naghagis tayo ng bandang Quezon, Yes. kung dumaan siya ng Cavite, dumaan siya ng Rizal, or dumiretso ng Parañaque. Dati, palaisipan lang sa atin yun eh. Okay, it's good na napag-usapan. Yung last board meeting namin, last Thursday na, few days ago, pinag-usapan yon. We're planning, ilagay yan sa Holberg para wala yung masyadong price money. Ang purpose is malaman. Malocate yung Yes, looks. yes. So, you probably magpapayag. Una, sana, mas-transit. Ako, no, you cannot do it transit. Bandadaya kayo. I-open mo. Okay, so pwede ka isa-isa. Let us see yung life path. Kasi po, ako rin, interesado rin ako. Di ba po, laging may tumutukod tayong ibon sa Mindoro, Masbate. Yes. So, kung may tracker, let's say yung tawid dagat na tayo, Katbalogan or Allen, May news na kung malalaman natin paano siya nakarating ng Mindoro, paano siya or dumaan siya ng Del Gallego. Kasi mga lambat po, halos, Del Gallego. Yes, marami. Tapos po, di ba may balak nating race is inter-island, Boreas, ganyan. Ako lang, tingin ko, kahit Boreas, ang release natin, may chance pa rin dumaan ng Del Gallego. Yes, oo. Kasi may mga ibon na Hindi ko sure, pero kung may tracker na tayo, Malalaman natin. malalaman natin kung saan nag-exit yung ibon pag-release natin ng Boreas Island. Especially for breeding, gusto malaman yung bloodline. Pag nalambat, kita ko na sa Gallego, tumigil doon, nalambat na ito. At least pwede pa ulitin next meeting. Kasi breeding. hinalas lang talaga tong line na to. Nakakatuwa nga eh. Ultimong lofly. Nakikita nyo po kung saan lumayo yung ibon eh. Di ba po pag nag-lofly tayo, meron yung kala mo, lumayo talaga. Nandun lang pala sa, nawala ng isang oras, nandun lang pala sa kapitbahay. Nakadapo. Doon nakikita mo kung saan siya ranging. Very, very helpful. Okay, Joey, I'd like to ask your opinion. Yung sinasuggest ng PHN na Albert, lagyan natin just to study. Yes po. Pwede Sa akin po, opinion ko, wag na po sa old bird. Pwede natin lagyan sa ibon na hindi naka-entry. Pero old Parang bird, game yung lang sanay na dun sa, let's say, finisher Parang na siya game ng Tacloban. Pero, yung purpose lang po nun, parang research purposes. Parang hindi na Ay, isasali. Hindi talaga siya. Yan, kasali. Yun din one option. Ang kwanda, saan tayo kukuha ng pinisa na really itarga? Yes. Those are the options. Yeah. Maganda yun ang sinasabi niya, na hindi kasali. Kasi Albert, meron pa rin eh. Hindi pa final. We will finalize that by March. Siguro pwede Saka ilang tayong, ibon lang ang stolat. I think siguro, mas marami, mas maganda.
Kasi kung isa lang, ang daming chance. Mas maraming chance. Let's say, finisher Tacloban na yan. Yagi sumulit ng Tacloban. Yung chances niyang makauwi, wala man 50%. Yes. Kahit yes. good weather pa, kahit sabihin Yes, yung tatlong beses nang nagtakloban yan, walang guarantee na makakauwi pa rin. Kahit winners nga eh. Walang guarantee. Factors ngayon, dati weather lang ngayon. Alam mo Yes. naman, may mga lambat, Yes. disgrasya. Oo. So kung susubok siguro tayo, Jaime, much better kung mas marami. At the same time, malalaman natin kung iba-iba yung daan. Yes, tama. Yun nga lang, hindi dapat kasama sa race proper. Yes, parang guide lang talaga sila. Parang research purposes lang. Yes, oo. Mas maganda yun. Para at least, natatrack din talaga kung saan din dadayin yung ibon. Tapos, malolocate din natin kung oras na ng abangan. Kasi makikita na natin kung nasa na sila eh. Yun, daming nag-aano eh. Hindi natin alam kung totoo yung mga nagbebenta ng mga tukod. Sabihin nila, nakuha ng Mindoro. Pero ang totoo, nalampat lang pala sa Del Gallego. Yes, totoo. Kung malalaman na natin yun, kung talagang maraming tumutukod sa Mindoro or Masbate. Actually, with regards sa Mindoro, may nagkwento kasi sa akin dyan na kapag South Race, may mga tuyong ilog dyan, binubuhay nila. Okay. So, lalagyan nila ng tubig yun. Kaya talagang doon ang babaan. Yung literal lambat talaga. Talagang inaano ng lambat. So, hindi nakatayo yung lambat. Talagang nilalambat nila yung ibog. Pagka bumaba, ayun ang ginagawa nila. Okay. So, literally, nilambat talaga yun. Okay. So, ganun yung minsan yung nahuhuli. May mga nagkukwento lang sa akin ng mga taga doon. Yung ganun, alam na huli yung ibon mo sa ganun, hindi masyadong masakit sa'yo eh. Kasi, partly, tumukod yung ibon mo. Oh. Kasalanan ng ibon yun. Oh. Pag nakatukod ka, pwede nang gawin sa'yo kahit ano. Ang masakit lang para sa akin, yung lumilipad yung ibon, Yes. na lambat. Oo. Hindi kasalanan ng ibon yun. Pero yung tumukod, hindi masyadong... Usually yung mga lumilipat, yung mga magagaling. mga First group. Kasi pagka ang first group nalambat kasi binababaya, kailangan nilang mahuli ka agad. Kasi otherwise, pag pinatagal nila yun, makakatakas pa Ang mga takat. Makakatakas pa. Kaya ang ginagawa nila, pagka may nahuli sila, baba, kuha ng ibon, taas ulit. Okay. Ganun ang ginagawa nila. Kasi pag pinatagal nila yung ibon nakakalat, nakakaalis pa, nakakatakas. Ayun, lambat na yan. Kung wala tayong gagawin, tingin ko lang, yung papakiusapan lang natin yung mga fellow hunter. Wag niyong tangkilikin niya, ganun. Hindi mo sila mapipigilan. Kaso, sa I think PHA, yung para sa akin, effective way, hindi man totally ma-eradicate yung paglalambat. Or, ang tingin ko po, mami-minimize lang natin. Which is yung ginawa ni Boss Nelson dati. Kung kumbaga, nagbayad ng isang task force na popondohan, day before, or yung day of the carrera, mag-ooperation. Tingin ko yun lang. ang lawak. Ayun yung ginawa namin, Malawak. the anti-lambat movement campaign. Mahirap, So, pero tingin ko, Pa-auction tayo ng mababawasan. Nagpa-auction tayo para lumikom ng pondo with Admin Gentry. So, kami yung gumawa ng action para at least ma-implement. Malaking tulong Last yun. year, Kasi ganun, yung last sinisend year. ng mga video sa atin, ang lalawak ng Yes, mga ang lambat lalawak. na... Sobrang Mula dito hanggang doon yata, talagang Oo. ang lawak ng lambat nila. Actually, may mga nagtifinance kasi. Ayun, dapat din ang mahuli natin kasi Mahirap. nagtifinance. Walang... Ang hirap kasi di magana ng evidence. Aware sa rule ng PHA, once na bumili ka ng lambat first, out ka. Yes. Kung napatunayan. Yeah. Yes. Napatunayan. Yun dapat. Dapat lahat ng clubs dapat ganun. Magkaroon ng Tama. rules kapag nalaman na galing sa lapat ng ibon, automatic banment dapat. Para at least hindi pa marisan, hindi rin maano. Kumbaga marami naman chance or marami naman pagkakataon na pwede naman tayo mag-acquire dito ng mga sikat na mga ibon eh. Ang Diba? problem, if we do that, gagawin na ibang pangalan pa, ibang tao pa. Minsan ganun po eh. Nandi happy. Yes. Ni Panjir. Okay, so balik tayo sir sa look po ninyo. Sir, nag-i-import po kayo ng ibon? Yung partner ko, nag-i-import.
Yung, So, kailan niyo po nasasabi na ang team ninyo kailangan pasukan na ng bagong bloodline? Specifically, hindi ko talaga timeline, yung gano'n. Siguro para sa akin, based on performance, kung halimbawa, hindi ka na, years ka nang hindi nagpe-perform dun sa ginagamit mong family of, birds, I think yun, kailangan mo na sigurong mag-infuse. So, kung mag-i-infuse ka ng ibon, ano yung mostly nakukunin mo? Ano yung mga characteristic or yung mga sikat na puncher abroad na kukuhaan mo ng ibon? Characteristics, number one, dapat winner yung pinagkukunan eh. Kasi ako hindi ako more on pedigree eh. Pero yung mga kapartner ko, si CBL, saka si RK, pag nag-i-import, very basic. Dapat talaga maganda yung pedigree mong ibon as much as possible. Yun talaga. Pedigree. Yes. Pedigree talaga. And then, comes with the pairing, if you small in your winning bird, tama? Or both imported ang pagpaparisin mo? Nag-try kami ng imported to imported 2 years ago. Tapos nag-try kami ng mga imported to local. Kamusta performance? Better po, cross po. Cross. Hindi ko po alam kung coincidence lang po yun. Yes, sa akin Or po. kahit po sa inyo. Parang may baseline tayo. Bloodline na ginagamit natin. So, from imported to wala. Mostly ganun. Kahit sa inyo po, Ako, gano'n. ganun. Okay, kasi hindi ko ma-prove talaga eh. Baka sa akin, coincidence lang. Nagkataon lang na yung pairing na imported to imported, yung taon na yun, hindi talaga titira. Wala akong magagawa. Pero naririnig po natin, like kay Sir Jaime, like dun sa mga kaibigan din na nag-i-import, halos ganyan din po rin yung sinasabi Focus mo nila. sa line man. Yes po. Oo. Okay. So, ano yung mga most na nahanap mo sa isang video? Na, halimbawa, i-prepare mo na siya. May mga characteristics Like po sa, ba? Body, gusto niya ba- prefer ko lang body? small to medium. Ayoko talaga yung medyo mahaba. Apple body or yung Yung bangkay? apple body, nagde-base ako dun sa haba ng ibon. Kasi meron na kaming naging winner na maikli, apple body, maikli, pero may yung tawag nilang bangka. Bangka, hindi ko alam yung term sa yan eh. Pero madalang na may magandang performance kaming makukuha po dun sa mga mahaba. Yun lang. Pero like sa pakpak, sa mata, hindi ko masyadong naintindihan. Pati yung mga strong back, yung mga tinitignan nilang strong back, pati yung mga vents, yes. 30 years na po akong nag-iibon. Hindi ko po masyadong naintindihan. Pero sir, personally, kayo po talaga yung nagpe-pair. Yung pairing kasi more on feel, di ba po? Like, gano'n rin po ba kayo? Yung parang feel ko lang na subukan natin. Tapos, may pagka-basic. Pag itong line na to, pag itong pairing na to, medyo naglabas ng magandang resulta, ulitin mo na. syempre, ulitin mo na yan. Hindi ka na para, okay, para ma-improve ko to, lalagyan ko pa ng mas magandang, walang guarantee sa ganun eh. Saka ang interesting po niya, hindi yung araw na karera. Yung mag-prepare. Yeah. Kung ano prepare ko, then I'll see the outcome. Kung masarap mag-discarte, yung prepare. Yes, yes. At yung line, focus ko ba ito, dito tayo, another line, something like that. You spend hours, many days, kalam, sabi ng asawa ko, next of that. Ang hirap mag-predict. Sample na lang, no? Ito yung lagi kong iniisip. Kung mapipredict mo lang yung winner every year dito sa pairing na to, di sana wala nang natalo na, let's say, 2K. Yung mga 2K bands namin, yun yung mahal sa club namin eh. Siyempre, ilalagay mo yun dun sa proven na. Proven para sa'yo. Let's say, kapatid nung previous winner mo, anak nung previous winner mo, Pero hindi pa rin palang mananalo. wala. Minsan yung tatapos ng complete clacking sa'yo, yung test pair mo. Itong mga 2K bands mo, unang mauubos. Kaya, walang guarantee. Let's say, okay, 2K, ilalagay kita dun sa kapatid ng winner last year or 2 years ago. Ilalagay kita dun sa anak.
Wala. Kung ganun lang, edi sana wala nang natalo sa 2K. Minsan po, sa 2K natin, minsan paparte, 5, 10. Yung 2K bands, ang dami niyan. Oo. Lahat yun halos kapatid ng winner, anak ng winner, mga ganun. Kaya, mahirap mag-predict. Yes. Saka isang pair, ang offering nila, let's say 10. I would say mga 2, 3, yung talagang the rest, hindi lahat magpa-perform. Ang nakita ko lang advantage, makukuha mong advantage kung, let's say, marami kang mag-entry. Yung iba sinasabi nila po, kaya naman nanalo yan kasi maraming entry. Pami, ganito lang. Totoo yun eh. Game of percentage na lang. Halimbawa, 100 ibon mo. Ako, 10. Yung chances na talunin mo ko, 10:1. Kumbaga yung ratio. Ratio. 10:1. Kahit sabihin mo pang 10 yung sa akin, magagaling lahat. Paano kung yung 100 mo, magagaling lahat yun? Tapos sasabihin pa. Kasi yung small law, tutok yan. Madali nga naman tutukan yung Sa 10 po birds equal. compared dun sa 100 birds. What if itong 100 birds na to, kayang tutukan din kamukha nung ginagawa mong tutok dun sa 10 birds. Sobrang disadvantage ka na. Oo. Yun lang ang Mahirap advantage yung ng mga big law. Another reason for that, actually, nakita mo lately, marami akong mag-entry. Pag-smash. So, Yes, at least oo. mas naiibon ka pa kaysa yung wala na. Oo. Ang dalas mag-smash sa atin. Saka isa pa, Sa training pa lang. Hindi. ito yung reason ba't ka nagbe-breed ng marami. Ba't ka nagbe-breed ng marami? Kung masisigurado mo naman mananalo ka sa 10 ibon, ba't ka pa magbe-breed ng 100? Yes. Yung puhunan mo lang dun sa Sa 10 compared dun sa 100 times 10. Yes. Overhead mo lang, pagkain, vitamins, everything. Yun nga lang kasi, mahirap talagang i-predict. Hindi mo masasabi, itong 10 na to, puro kapatid po ng overall. Wala, hindi masabi. Kailangan talaga mag-breed. Eto pa, sa clutch. Saan po lumilitaw usually yung mga winner mo? Hindi mo rin masabi. Kung first, second, or third, no? Wala. Minsan lilitaw, sabihin nila, mas malalakas yung yung mga first clutch. Hindi totoo eh. Minsan sa late breeding, no? May mga nananalo. Pero Oo. I usually go for the earliest reading. Yung mga huli. I feel kasi yung subo. Except may yaya ka. Pero hindi po guaranteed. May Hindi, nananalo rin na third clutch, minsan fourth clutch pa. Doon mo makikita yung winner. Kasi meron yung mas bata, mas magaling. Yes. Oo. Matutulin. Yun lang masabi ko. Normally, pag bata, mas matulin. Sa at sa gusto mo, yung maraming entry, meron siyang advantage compared dun sa competitor niya na mas konti yung entry. Sir, kapag sa breeders mo, sir, halimbawa, yung pairing mo na to, itong season na to, hindi nanalo yung mga anak. Anong ginagawa mo? Bibigyan ko pa rin ng chance. Depende. Yung hindi nanalo, let's say, masabi mong umabot naman ng final lap, pero nabutasan lang ng final lap, para sa akin, deserve na nun na ulitin. Wag lang yung halimbawa, itong pairing na to, naglabas ng 6, training pa lang po, medyo sumasablay na, may problema dun sa pairing na yun. Pero itong pairing na to, let's say, 6 yung linabas, yung 4 umabot ng karera, yung 2 nag-finisher, pero hindi nanalo, deserve niya para sa akin na ulitin. Wag lang yung training pa lang, tapos 6 or 8, After Hamilton, hindi na 2 to 3 years. Depende po dun sa performance nila. And mga breeders mo, up to what age Okay. Dati po, ginagamit? yes po. Ako, recently lang, siguro mga 2 years, napatunayan ko sa hen, parang may factor yung edad. Parang yung hen nakikita ko, yung pinaka-effective siya, nandun sa mga 2 years, yung window na pagiging effective niya, So, hanggang 2 to 6 years tama. sa hen. The same. Ayun ang observation ko. Conservative. Sa kak, parang walang As long as Kasi yung hen kasi yung nagbe-bear ng yung mangingitlog eh. Sa kak napansin ko, kasi may experience, first-hand experience ako. Meron akong kak na breed, below 1 year old, naglabas po ng maayos. May 10-year-old na kak na naglabas na rin ng maayos. Pero hen,
madalang na above 6 years old na maglalabas pa siya ng good racer. Yun ang napansin ko. Like my producer, that's up to 6 years, wala na. So what I do, producer siya, for line breeding na lang, for inbreeding. Ganun rin po yung Sasabihin experience. ko, line breeding, inbreeding. Pero pang karera ko, up to 6 lang ako. Okay. Kala ko sa amin lang. Pero kayo Up to po, 6 lang. ganun din, no? So up to 6, binibigay na kay Sparring Nelson o Oo. kay Miguel na Lokman. At mga lock boys ko, o may gusto. Pero yung above 6 years old na yon, it doesn't mean na pinamigay na ni Sir Jaime. Wala nang chance magano. Yung parang sinasabi ko lang, mataas yung percentage. Dapat nandun sa window ng 2 to 6. I agree. Parang gano'n. First year, wala. Second year to 6 year. Yun, napatunayan namin. Kaya below, may mga ginamit po kaming breeders. Kahit yung mga kasama ko, RK and CBL. Nag-breed po kami, bagong stock, below, I think, isang taon. Kumbaga, ang hina nung team namin. Ang ginawa namin for next year, tumanda lang yung mga hen namin. So, naging 2 years old na. Same pairing. Much better result. Compared dun sa below 1 year old yung mga hen namin. Okay. Kumbaga pinamature niya po muna. Parang ang conclusion mo dun, hindi pa wala pa dun sa full potential yung hen nung binread namin, nung wala pa siyang 2 years old. Mas ganong hayop. Di ba yung maturity? Pag naging maturity. Mas maagang breeding mo, yung mga anak di matibay, all my anak ganun. So, I prefer na maghintay na lang ako na fully matured. Yes. Eh, kung nagmamadali ka, wala. Nating project lang makukuha mo. So, with regards naman sa age ng mga ibon, ano yung pinaka minimum age na ginagamit mo para Yun i-breed nga. na sila 2 years Para old? sa akin, recently nga lang. Kasi dati, gumagamit kami ng matandang hen, tapos below 1 year old na hen. Basta nangitlog na kasi below 1 year old, mangingitlog na yan eh. Basta Fertile na yan. Napansin ko lang, mas mataas yung percentage na makukuhanan mo siya ng maayos dun sa window na yun. 2 years to 6 sa hen. 2 years. Personal experience ko yan. Sa kakak. Sa tingin ko kahit anong edad, as long as nagpa-fertile. In my case kasi, sabay eh. So, pag bought out at acquisition, ang pagkudan yung inherit na offering, hindi na ganun kaganda. So, after pick up, Kayo po, sa kak, kahit the same lang po. Pag 6 years old, hindi nyo na masyado. Okay. except for line breeding, I Okay. mean, winner sila o Pag sa racers po, up to 6 lang. up to 6. Ang offering ng breeder ko. Okay. Pag about 6, no. Oh. At sa dami kong breeder. Oo. Ang problem ko, so na 6 ka na, ito, ano dyan lang. Ayaw naman din yung logman doon. Dahil wag pa, dami ibon. Okay, Sir Joey, with regards sa training conditioning po ninyo, may mga supplements po ba kayong ginagamit? Siyempre. Pag yung isang panser, tinanong mo siya na kung gumagamit siya ng supplements, sinabi niya, totally all natural. Para sa akin, sinungaling yun eh. Kasi, kahit pa paano, may tulong talaga. Yes. May advantage ka. Pag tama yung yung rule ko lang sa mga supplements or sa training or sa overall management, lahat ng sumusobra, mali. Magiging mali na pag sumusobra na. So, okay, sa supplements, gumagamit kami ng supplements talaga. So, Sir, ano yung mga characteristics ng ibon or yung based dun sa observation mo na halimbawa yung team mo na kailangan mo ng suporta ng mga supplements na? From breeding, from the day na na-win na yung young bird dun sa magulang, may supplements na yan. May supplements? Yeah, oo. Hindi ka nag-start ng from training? Hindi. So, from breeding pa lang? Hindi. Okay. Not important pa kayo sa breeding when you start anything. Umpisa yun ng foundation man. Yeah, totoo yun. Yung muscle niya, yung bones niya, everything. Pag umpisa pa lang, day one,
kailangan may support. Actually, day one is from the parents. Yes. So, the supplement of the parents may bigay sa anak. Then, pag win mo, importante yan. Yes. Lalo na ta sisyo. Kailan matibay sisyo mo. Breeder pa lang yung start para sa akin kasi pinaka crucial sa mga pagpe-prepare ng breeders yung molting. Dapat pag molting season, yung molting period niya, doon ka talaga magbigay ng mga supplements for breeders. Kaso kami puro natural, oil, breweries, tea, multivitamins na local lang. Yan, everyday meron kaming sa mga breeders namin. Hindi yung itong araw na to, plain water. Walang ganun. Yung buong week, meron kami binibigay. Kaso alternate. Yung Oo. multivitamins mo is yung local sinasabi mo pang tao, pang tibon. Pang-ibon po talaga. Pang-ibon. Tablet or Hindi, sa sa soluble. tubig kasi marami kami marami, ibon. mahirap. Hindi ka pwedeng sa mga breeders na one by one sinusubuan. Mostly sa tubig kami nagbibigay na supplements. Okay. Pero sabi ko nga, araw-araw meron yun. meron. Ang common denominator lang dun sa ginagawa namin, pagdating ng hapon, Rainwater. plain water na lahat yun. Pati sa feeds, di na kami naghahalo ng oil, breweries, or malunggay. Yeah. Basta ang Natural lahat ng naman application mo is tuwing umaga. yan. Tuwing umaga, everyday. Everyday. Bawang, ganyan. Natural yan. Tea, magamit kami ng tea. Breweries. Okay, importante talaga siya sa mga breeders din natin para na-detoxify din Yung oil, mga ganyan. Basta itong may tulong sa fertility. Makikita mo naman sa isa pa, tingin ko yung lock, very important talaga. Hindi ibig sabihin na malaki yung lock mo, hindi. Dapat ventilation. functional. Tama yung function niya. Maganda yung ventilation. Tapos yung very particular ako sa dumi ng ibon eh. Gusto ko very dry. Pag nauulanan yung yung aviary mo, sa akin, araw-araw dapat yung linis. Tapos merong drainage para may iwasan yung amoy. Ayoko yung amoy. Tapos dun sa section na nagpapahinga sila, yun talaga dry. Para sa akin, dry talaga. Okay, so punta naman tayo sa mga breeding naman natin. Line breed saka inbreed naman to. So, kailan ka nag-start mag-inbreeding o kailan mo kailangan mag-line breed, sir? Yung tanong na yan, di ko rin alam eh. Actually, yung explanation talaga dyan kung kailan, Yes. yung naririnig ko sa mga co-fancers ko, sabi nila pag matanda na yung isang breeder, kailangan na nilang inbreed Makuha yung para ma-preserve yung dugo. Binyada. dugo. Well, sa amin kasi, sabi ko na dun sa mga previous na nagtanong sa akin, ang totoo, hindi na kami nag-i-inbreed ngayon. Line breed, pwede pa. Kung ano man yung definition ng line breed, para sa akin, definition ng line breed, yung hindi direct magulang to anak. Yeah. Parang ganun po. Ganun Asin po pa ba yun? asin. Like that. Asin, ganun Tapos po. line breed. Tito, ganun, no? Pinsan, Inbreeding, seed breeding, and father to daughter. father to daughter, inbreeding po yun. Yes. So, yun pong sabi ni Sir Jaime, line breed, nagla-line breed pa kami. Kahit mga racers namin, mostly line breed. Pero inbreed, hindi ko na ginawa kasi sinubukan namin before, for 3 to 4 years po siguro, nag-try kami ng inbreeding, Breeding stock o racer. breeding and racers po. Racer, hindi ubra talaga. Hindi nga po umubra sa amin. Hindi ubra sa atin. Yung experience naman po namin, nung ginawa naming first stock, ang daming lumabas na parang may diferensya. Maayos yung ibon, yung katawan, tapos mapansin mo parang bulag, gano'n. May Okay. nangyayaring gano'n. So, sabi ng kapatid ko, medyo lumayo-layo na tayo dun sa total naging success naman tayo dun sa line breeding. Mag-stick na lang tayo dun sa line breeding. Tapos, in terms naman dun sa pagpe-preserve ng dugo, ang ginawa naming approach, parang basic lang. Let's say parang ganito. Example na lang sa tao. Sabi niya, galing po dun sa brother ko. Let's say si Pacquiao, si Manny. Gusto kong i-preserve yung dugo ni Manny. Imbes na ibalik ko siya kay Manny Dionisia, bigyan ko na lang ng maraming babae si Manny na kapwa athlete. Let's say si Serena Williams.
ipares ko na lang kay Manny. Tapos gawa ako ng maraming anak nun. Doon ako susugal. Doon sa mga options nila. Pero hindi ko na para ibalik si Manny kay Manny Jonisha. O nga, no? Sabi ko gano'n. So, pumunta kami doon sa path na yon sa pagdating sa pagpe-preserve ng mga ano namin, ng mga stocks namin. I agree with that. Sa sabong, binabalik nila eh. Mhm. For me, progressive ako eh. Like yung sinabi mo, we call that progressive breeding. Kaanak. Mhm. Why do you have to go back? You're improving na eh. Buwa ganda ng laro mo, but better than yung parent. So yung progressive breeding. Oo, ganun. Anong Para go back? sa akin, let's say meron akong Pacquiao, na-discover ko, Manny Pacquiao, sobrang alas to. Ang gagawin ko dito, Cross mo, bibigyan ko, diba? Tapos yung mga anak mo, magaling yan eh. Dito ka na mag-grade. bibigyan ko siyang superior athlete Ah. na siguro galing sa ibang bansa, let's say Serena Williams, doon na pumapasok ang mga imported na hindi nakadugo. Pero superior doon sa pinanggalingan niya. Hindi ko na siya para ibalik kay, doon sa nanay niya. Well, sa amin yun, doon Yeah, kami I agree with naging that. Yeah. successful. Okay. So, sir, with regards naman sa successful, ano yung mga unforgettable moment mo or unforgettable winning line mo na pwede mo i-share sa amin? Yun ang hindi mo makakalimutan talaga. One, yung last year, yung nag-overall. Pero bago yun, madami-dami na rin eh. Hindi naman sa yung mga pag mananalo ka ng 2K. Yun, medyo Pero may mga excited favorite po line yung- ka naman, sir. Oo, syempre. Ano yung favorite line? Yung mga old lines namin na tinatawag naming Japan. Kasi naging favorite namin, sila yung most consistent. Yes. Dun sa flock ng family of birds namin, mga Japan, Alasing yan. So, magiging favorite mo kasi yan pag madalas silang manalo sa'yo. Yes. Hindi mo lang magiging favorite yan dahil sa itsura, dahil maganda yung body configuration, maganda yung kulay. Naging favorite mo siya pag nagpe-perform siya sa'yo. Consistently. Yes. Doon mo siya magiging favorite. So, kaya naging favorite namin kasi para sa amin, consistent. At the same time, yung mga friends namin na na-share yung bloodline na yan, naging success din sa kanila. Pero sir, may mga line po ba kayo na, halimbawa, itong line na to, magaling lang to sa norte. Itong line na to, magaling na po sa south. Oo, meron din. Meron din. Hindi ko rin alam kung coincidence po, pero merong cases na ganyan. Itong line na to, magtataka ka, ba't hindi tumatawid ng south? Ba't laging, hindi ko alam kung coincidence, pero tingin ko, totoo yun. May ganun na, eto nabasa ko lang dati pa, or narinig ko sa iba. Actually, narinig ko to kay Mr. Raiso. Way back pa, sabi niya, yung ibon, let's say, pang south, mababagal yan para sa atin. Yung pang south, pwede mong turuan na maging mabilis pagdating sa norte. Kumbaga, nasa handling mo yan. Nasa panzer yun. Pero yung pang-ibon, let's say, yung range lang niya, pang middle distance, 300 kilometers, kahit gaano ka pa kagaling dyan, hindi mo pwedeng maturuan na tumawid ng allen yan, tumawid ng Tacloban yan. Kasi yun yung limit ng ibon. Ako hindi ko alam, pero I think, ako naniniwala ako dun. May mga mababagal na ibon, dun sa sistema mo, management mo, kaya mong mapag-lap winner dun sa mga future races niya. Pero yung mga short range na ibon, kahit gaano pa training na gawin mo dyan, kung hanggang yung range lang nila, short to middle distance, hindi mo makapauwi talaga ng Tacloban or MacArthur or mas pa. Ganun. Ayun. So, before we answer, meron po ba kayo ulit gustong i-shout out o pasalamatan? Yun lang po. Shoutout po kay Boss Jaime. Thank you po ulit Thank you. sa ganda po ng farm. Talagang para sa akin, ito yung ultimate retirement. Oo. Kung ganitong buhay talaga. Masarap talaga. Ahaba buhay mo pag ganitong... How I wish I could be here every day. Ay, sobrang ganda. Yun lang po. Shoutout po sa Pigeon Talk 101. Thank you po ulit. Sa amin sa yung page po namin, BBC. Sana po tangkiligin nyo. For Aaron, thank you po ulit. Thank you so much.
Sa lahat po ng fansers na enthusiast sa Kalapate, yun lang po. Enjoy lang po natin yung sport natin. I think we should at least, yung gaya yung sinabi na kanina, avoid buying lambat birds. Yes, sir. Yeah. Makakatulong sa atin yun. Parang tulong nyo na lang po sa buong pigeon industry. Kasi po, ang daming, ang daming, Very simple eh. If bumibili kayo ng lambat birds, ibudrin niyo ba na lambat? oo, correct. Diba? Kaya, tulungan lang po yung, ang hirap po kasi kailangan ng budget, pera, para hindi man ma-eradicate, ma-minimize. Kailangan may pondo eh. Hindi pwedeng gagalaw yung tao na libre. Yeah. Kailangan may magpopondo. So, yung, kung hindi ka man makakatulong financially, at least yung may tutulong mo na lang, huwag kang tumangkilik ng mga illegal birds. Tama. Illegal yung mga yan eh. Saka itong mga clubs in the Philippines, sana we can cooperate na pag nahuli ninyo, nakatibayan na bumibili ang members ninyo ng lambat bird, iban ninyo. That's what THA is also doing bago sa amin. So, para mabawasan ang pagbibili ng lambat bird. So, okay. So, isa na namang episode po ang ating natapos ngayong umagang ito. And then, please, wag niyo pong kalilimutan mag-subscribe lang po kayo sa aming YouTube channel and ating Facebook page. Ang Advanced Hobbyist Breeding po with Boss Jaime Lee. So, again, magkita-kita po tayo ulit sa ating next episode. So, again, maraming po salamat. So, see you next guys on our next episode. Bye!